Hustong 9:30 ay nasa Paseo de Rojas siya. Nasa 5th floor ng building na iyon, ang opisina ng Bionatural Philippines Incorporation. Good morning, bati niya sa receptionist. Ibinigay ang calling card niya dito. I have an appointment with Mr. Del Rosario this morning. He is expecting me. Oh yes, sagot ng receptionist nang mabasa ang pangalan niya sa tarjeta. I'm sorry, Miss Antonio, pero may hindi maiiwasang appointment ngayong umaga si Mr. Del Rosario. Biglang gumuhit ang disappointment sa mukha ni Marga. Hindi niya inaasahan ito dahil ipinakumpirma niya ang appointment kahapon. Malalaking kumpanya ang mga kalaban niya. Tiyak at kung mapapalyahan niya ang pakikipag-usap sa manager, ay maaaring maunahan sila ng ibang advertising company. But one of the directors is available at the moment and he would like to see you instead. Dugtong ng receptionist. Oh, umaliwalas ang mukha niya. Can I see him now? Tumayo ang receptionist. This way please. Nagpatiuna ito at kumaliwa sa isang hallway. Marahang kumatok sa isang silid bago itinulak ang pinto. Sir, narito na ho si Miss Antonio. Bahagya na niyang narinig ang send her in na isinagot ng nasa loob. Pumasok ka na. Nakangiting wika nito bago mo muling lumakad pabalik sa reception area. Bakit ba kinakabahan siya dati naman niyang ginagawa ito? Sinuklay ng mga daliri ang buhok, huminga ng malalim at pagkatapos ay pinihit ang doorknob na tuloy-tuloy na pumasok. Nakatalikod sa kanyang taong kakausapin at nakatanaw sa labas ng bintana. Hawak ng isang kamay nito ang hinawing kortina. Kulay abuhin ng business suit. Marahan itong humarap sa kanya at kulang na lamang ay himatayan siya. Bahagya siyang umatras upang sumandal sa pinto. Humigpit ang hawak sa attache case na para mang buhay at kamatayan ang nakasalalay doon. Hello again, sweetheart. Bati ni William sa formal na tinig. Itinuro na ang swivel chair sa harap ng executive desk. Please have a seat. Marahan siyang humakbang. She won't break into pieces dahil lamang nasa harap niya si William. Marahang naupo and cross her legs. This is a quiet surprise. Aniya na lumunok. Inaasahan kong ganoon nga. Pero hindi ba't sinabi ko sa iyo na magkikita pa rin tayo? Wika nito na naupo sa sariling silya. Napaangat ang paningin ni Marga. Ibig bang sabihin niya na hindi nagkataon lang ang pagkikita nating ito? Bahagyang ngumiti ang binata. Kung sasabihin kong nagkataon nga lang ay hindi mo paniniwalaan, di ba? Tumaas ang dibdib niya at sinikap pigilin ng paghinga. Sinasadya ba ni William ang pagkikitang ito? Plinano. Ako ang nag-utos kay Mr. Del Rosario na tawagan ng Aldana Advertising Marga. Dahil kung siyang masusunod, ang malalaking advertising company ang gusto niyang makausap. Sinagot nito ang nasa isip niya. Hindi maliit na kumpanya ang Aldana, William. Gustong magpanting ng tenga niya sa ini-implied na insulto. Siguro, pero hindi rin naman ito malaki kumpara doon sa mga naglalakihang advertising companies. Ganun naman pala. At sa tono ng salita mo, hindi kami aabot sa standard ng opisinang ito. Bakit kailangang tawagan mo ang opisina para magpakita ng trabaho? Halos pa ang niyang sabi. Mas gugustuhin pa niyang ginagalit siya ng taong ito kaysa nai-intimidate. Sabihin na natin dahil sa may tiwala ako sa kakayahan mo. Ibinitin nito ang dulong salita na tila may hindi na ituloy na sasabihin. Pero pinalampas ni Marga iyon. In that case, let's get down to business. Inalis niya ang binti sa pagkakadikwatro. Ilagay sa harapan ng attache case at mula ron ay kinuha ang isang envelope. Narito ang campaign proposal. Maaari mong tingnan at pag-aralan. Hindi nagtangka si William na abutin yun. Sa halip ay tumayo. What would you like to have? Coffee, juice or what? Tanaw nito habang lumakad patungo sa personal strap sa isang bahagi ng silid. Oh yes, kailangan niyang uminom. Pakaramdam na puro alikabok ang lalamunan niya. Just plain water, please. Going natural, ayos nang ngumiti si William. Nagyuko ng ulo si Marga. Ang 3 taong nadagdag sa edad ng binata ay lalo lamang nagpatingkad sa outrageous handsomeness nito. At tulad ng dati, tila may naglalarong paro-paro sa sikmura niya pag ngumingiti ito. Thank you. Anas niya nang ilapag ni William ang baso sa harap niya. I thought you were with Arc Pharmaceuticals. Aniya matapos mapangalahati ang laman ng baso. Hanggang ngayon, Bionatural is a subsidiary. Nandito ako once a week at halos sa lahat ng oras sa buong linggo ay sa Arc Farm. Marahan siyang tungo. Oh, I see. Muli niyang ibinali ang tingin sa envelope. Ikaw ba ang titingin sa trabaho ko o si Mr. Del Rosario? Bakit Antonio ang gamit mong pangalan? Tanong nito na muli ay hindi pinansin ang tungkol sa talagang dahilan kung bakit naroon siya. Nabigla si Marga sa tanong na iyon. Hindi agad nakasagot. Dahil ba gusto mong palabasing dalaga ka na naman, Marga? Hindi mabasyato pang maaga para maghanap ng panibagong affair? O baka naman mayroon na kung hindi ako nagkakamali.
I haven't been away for long na may ipinalit ka na sa akin. Lalaki ang mga mata niya. Mahigpit na napahawak sa armrest. Hindi ako nagpunta rito para pag-usapan ang tungkol sa personal kong buhay, William. Aniya nang makabawi sa pagkabigla. Kailan mo nakilala ang lalaking napangasawa mo, Marga? Ang balita ko natutulog na sa bahay ninyo ang lalaking yun. Hindi pa man kayo ikinasal. May bahid ng malicious ang tinig nito habang nag-iigting ang mga bagay na pinipigil na galit. Mas mahusay ba siyang humalik kaysa sa akin? Did he make? For heaven's sake, William. Ang nangyari sa atin ay matagal lang tapos hindi ko maintindihan kung bakit kailangan ungkatin mo pa nang paulit-ulit sa akin. Aniya na napatayo. Please, kung hindi mo gustong mapag-usapan ng tungkol sa ad campaign, maaari akong magbalik sa panibagong appointment kay Mr. Del Rosario. Muli rin siyang naupo pagkatapos. Ilang sandaling katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Tumas bumaba ang dibdib ni Marga. Nagbuntong hininga si William na nang sulnya pa ni Bagyasi ang nakaaninag ng lungkot. Sa mga mata nito, naiglap din namang naglaho. Imahinasyon lamang marahil. Well, siya na ang bumasag na katahimikan. Hindi na kailangang tingnan ko pa yan. I'm giving Aldana advertising the contract for this job without even looking at it. Hindi siya makapaniwala na naapangat sa pagkakaupo. You were always good, Marga. Personally, you failed me considerably. Pero natitiyak kong pagdating sa trabaho ay wala akong maipipintas. You're a very complex man, William. Gusto niyang sabihin. At hindi nalingid sa kanya ang sinabi nitong you failed me considerably. Pero pinalampas niya yun. Alam kong mahusay ang trabaho ko kaysa sa alinman sa maaaring ibigay ng ibang advertising company. Naroon ang katiyakan at magmamalaki sa tinig niya. Pero hindi ba dapat ay tingnan at pag-aralan mo muna ito? Sinabi mo lang ang dahilan kung bakit hindi na kailangang tingnan ko ito. Iniangat ng isang daliri ang envelope. Mas mahusay ka kaysa sa iba. Naisa po ni Marga ang noon ng kanan niyang kamay. Pagkatapos ay inabot ang baso ng tubig at sinaid ang natitirang laman nito. Care for another glass? Umiling siya. No, thank you. Ganun lamang ba kadali mapa sa kanila ang trabaho. Ang iba pang detalye ay didiscuss ko sa iyo sa opisina mo. Binigyan din ito ang sayo. Mrs. Aldana will only be too glad to discuss this campaign with you. Mabilis niyang sagot. Isang ngiting hindi umabot sa mga mata. Ang sumilay sa mga labi ni William. I'll bet on that. Pero ang dadalhin ko sa kumpanya niyo. Pero hindi mo ba narinig ang sinabi ko na sa iyo ko gustong ipakipag-usap anumang kakailanganin sa campaign na ito. Ngayon pa lang, Marga, ay gusto kong malaman mo ikaw ang kakausapin ko sa duration ng project na ito. You have to deal with me every inch of the way. Mariin itong sinabi. Malamig ang air condition sa loob ng silid, pero mainit ang pakiramdam niya. Magkakasama sila ni Willie. Yan sa loob ng maraming araw hanggang sa matapos ang trabaho. Ibig sabihin ay magkakaroon ito ng akses sa lahat ng oras niya, available man o hindi siya, at mapanganib para sa kanya, para sa sarili at para kay Rob. At wala kang magagawa, Marga. Malaking perang dadalhin ko sa kumpanya mo. May threat sa tinig nito. I don't think I want this contract. Inabot niya ang envelope sa mesa at wala sa loob na muling ipinasok sa attache case. Hindi man lamang kumilos si William para pigilan siya. Tumayo ang binata at umikot sa kinalalag ni Hina. Inusog pa palapit sa kanya ang katapat na swivel chair at naupo roon. Nakulong ang mga binti niya sa mga binti nito na napakalapit nito sa kanya. That is not for your to decide, sweetheart, and you cannot back out now dahil natitiyak kung hindi papayag si Mrs. Aldana. I had your company check and it's near bankruptcy. This is your biggest account so far. Buy Natural is your lifeline, sweetheart. Wika nito sa malabig na tinig. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi niya alam. Kaya palagal na lamang ang pagpupursige ni Laura na makuha nila ang kontrata dito. And don't ever think of resigning, sweetheart. I will pull out this job without you. Maaaring nanganganib ang kumpanya ni Aldana, but she has been in this business for quite some time and gained some connections. Maaaring makasama siya sa image mo sa darating na araw. Baka hindi ka niya bigyan ng magandang reference. Besides, I'll follow you everywhere, Mark. Katiyakang sinabi nito. Itinukod ang braso sa mesa at ang isa ay sa armors niya. Bakit mo ginagawa ito, William? Marahang tanong niya na nag-akmang umatras subalit mahigpit ang hawak ng binata sa armrest ng swivel chair niya. I wanted you back, Marga, but I want to owe you this time. You'll be back in my arms sa paraan ko dahil may utang kang dapat bayaran. Binigyang distansya nito ang bawat salitang binitiwan. Humaplos sa mukha niya ang init ng hininga nito and she's trembling in fairness said. Kung ang takot niyang nadarang may mula sa galit na ibinabadya ng mga mata ni William o dahil sa pagkakalapit nilang dalawa ay hindi niya tiyak. Sinusuyod ng nag-aapoy nitong mga mata ang mukha niya sa nag-iigtingan ng mga bagang at wala siyang magawa para siyang dagang na corner sa sulok. Pero maliban sa galit ay may iba pa siyang nakikita sa mga mata nito.
Sa katawan nito, there was something else. She could feel it. Nakikita niyang marahang pagbaba at pagtaas ng dibdib ng binata. She regret not from the anger but more fashion. Inabot nito ang batok niya at marahan siyang kinami. Let me go, William. Halos hindi lumabas sa bibig niya iyon. Yun lamang at bigla itong umatras kasabay ng pagtulak ng swivel chair niya na kung hindi siya nakahawak sa mesa ay gugulong palayo ang silya. Tumayo ito at marahas na nagsalita. Umalis ka na, Marga, bago kumalimutang nasa opisina kita. Mabilis niyang narating ang pinto at nakalabas. Tumingala at pinuno ng hangin ng dibdib. Hindi niya gustong maiyak dahil baka may makakita sa kanyang mga empleyado. Pero kusang naglanda sa mga luha sa pisngi niya. There must be a comfort room somewhere. Gusto niyang magtungro at palipasin ang emosyon. Si William ay tila nahahapong naupo sa silya nito. Sandaling sumandal at tinihilig ang ulo at pumigit. Pagkatapos ay binuksan ang drawer at mula roon ay may kinuha. Inikot-ikot sa daliri ang gold chain. Tulad pa rin ng dati si Marga. And I thought you'd lost that innocence o alin lang sa dalawa. Wala ka pa rin muwang o mahusay kang artista. You still tremble and have that fear in your eyes. You trembled when I first kissed you. And there was fear in your eyes when I first took you that night. And that you were trembling with desire. Kung paano siyang nakasakay sa taxi ay hindi niya alam. Nanginginig ang mga kamay niya. Hindi niya ngayon maintindihan kung bakit naisip niyang kayang pakitunguhan ang mga pangyayaring darating sa kanyang buhay. Ang buong akala niya ay nag-matured siya sa nakalipas na 3 taong mahigit. That she was a smart and composed woman na pinatatag siya ng hirap na dinanas mula ng malamang niloko at pinabayaan siya ni William. Napakagaga niya para isipin niya. Sa ibang mga lalaki marahil, nagawa niyang idistansya ang sarili sa mga ito sa nakalipas na panahon. May tawag nga sa kanya ang mga classmate niyang lalaki nung sa universidad. Ice Maiden. Ganon din ang mga kaopisinang lalaki niya ngayon. Maraming nagtangkang makalusot sa pader na inilagay niya sa sarili, pero nangabigo ang mga ito. Pero hindi si William. She was still no match for him. Napatay na isip na niya yun noon pang una silang magtagpo nito sa kasal ng kapatid niya. Sa tanahaw siya tumuloy. Hindi na niya kayang pumasok at wala rin siyang magagawa. Tinawagan niya si Laura at ipinalam ditong napasa kanila ang kontrata at bukas na lamang sila mag-uusap. Come here, honey, aniya sa anak. Kinarga at niyakap ng mahigpit. Come here, honey, aniya sa anak. Kinarga at niyakap ng mahigpit. Cuthbert, reklamo ni Rob. Natawa siya. Sorry, darling. Maghapon mo akong kasama ngayon, Rob. What do you want us to do? Play basketball. Sagot ni Rob. Kinuha nito ang laroang plastik na pinipindot sa tataas, ang bolang maliit upang pumasok sa ring. Pangdalawang taong laro. Natawa siya. Ito ba ang paglalaroan natin? Tumango ang bata at pumwesto sa tabi niya. Tomorrow I'll buy you a real ball. Kahit iyong maliit lang basta bola. Buy ball? Kumislap ang mga mata ng bata. Promise, don't you know that your dad is very tall? 6 feet and 2 inches. He is handsome like your Rob. And a star player ng basketball nung araw sa campus. I sometimes wondered kung bakit hindi siya pumasok sa PBA. Wala sa loob na pagkwento niya sa anak. At ikaw, mahilig ka rin sa bola, ha? Minana mong lahat. You even look exactly like your daddy. Tuloy-tuloy pa rin niyang sinabi na tila may gulang ng anak. My daddy? Ulit ni Rob na nakatanga sa kanya. Yes, your daddy. Hindi niya natapos ang sasabihin. Biglang napawi ang ngiti at napatitig sa anak. Buong buhay nilang mag-ina, hindi niya binanggit dito ang tungkol kay William. San daddy ko? Si Ralph na isinubong isang daliri at tumingala sa kanya. Nanlumong nakasandal siya sa sofa. That was an honest mistake, and she must wait for it. At hindi niya alam ngayon kung paano sagutin ang anak. San daddy, mami? Ulit ni Ralph. Well, nagkakanda ulat siya. Dinamputan ang nakatuluyang napahiya. Ang buong akala niya ay kumpleto na silang mag-ina. Hindi nila kailangan ng kahit na sinong lalaki. Pero ang hindi nila paghandaan ay ang ganitong pagkakataon. Ralph Lawrence Antonio, paano kung tanongin si nito pagdating ng araw kung bakit magkapareho sila ng apelyido? Paano niyang pakikitunguhan at haharapin ang bawat pagkakataong magtatanong si Ralph tungkol sa ama? Lahat ng iyon ay pabalik-balik sa isip ni Marga at isa man ay wala siyang maapuhap na sagot.